The Boss Husband. Credits to the author. 1 hanggang 8. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito po ay tunay na hindi sinasadya. Sa gabi, sa merkado ng mga magsasaka na matatagpuan sa kanlurang rehiyon ng lungsod ng Stonegate, maraming maingay na pedestrian at mga sasakyan na walang pakialam na dumadaan. Nagkalat ang mga dahon ng gulay at maruming tubig sa buong lupa. Napakaraming iba't ibang mga kupas na signboard ng tindahan, at paminsan-minsan ay may ilang solong kulay na neon na ilaw. May mga manggagawang umuuwi, mga bata na nakatapos ng pag-aaral, mga matatandang namimili ng mga pamilihan, at ang maraming iba't ibang mga nagdaraan na pagod sa paglalakbay, na naging dahilan upang ang kulay abong maalikabok na kalangitan ay tila higit na nakapanlulumo. Marahil sa loob ng isang metropolitan na lungsod na tulad nito, ang naturang rehiyon ay ang mantsa na pinakamababa ang tingin ng mga tao, isang rehiyon na nais nilang hindi kailanman umiral. Sa tabi ng isang pader sa tabi ng isang intersection, ay may isang lalaki na dahan-dahan at kontentong ginagawa ang itinuturing ng iba na kaiyahiya. Ito ay isang binata na nababalutan ng mantika at dumi, nagtitinda ng tuhog ng tupa. Nakasuot siya ng puting vest, kulay kape na pantalon, at isang pares ng matigas na asul na plastic na tsinelas. Magulo ang buhok ng binata, ngunit medyo mature at gwapo ang mukha, kung titingnang mabuti ay mapapansing isa itong lalaking may gulugod. Nakakalungkot na kahit anong itsura niya, hindi man lang siya sinulyapan ng mga babaeng naglalakad sa kalye, dahil tindera lang siya ng tuhog ng karne. Inilagay ng binata sa gilid ang mga tuhog na kakaluto lang niya. Sa mainit na panahon, madali ang pag-ihaw ngunit mahirap magbenta. Ang 50 sentimo para sa 2 tuhog ay itinuturing na mura, ngunit pagkatapos ng isang buong araw, kumita lamang siya ng higit sa 10 dolyar, halos hindi sapat upang magkaroon ng 2 pagkain. Gayunpaman, ang binata ay tila hindi nasaraan ng loob dahil dito, sa halip ay mayroon siyang maluwag at nasisiyahang ekspresyon. Umupo siya sa kanyang upuan, nakatingin sa mataong kalye, na para bang ang ganitong tanawin ang pinakamagandang tanawin. Old Lee, oras na para magbayad ka sa napagkasunduan mo 2 araw na ang nakalipas. Isang mataas na boses ng lalaki ang biglang lumitaw sa gilid. Ang 3 papalapit na lalaki ay hindi lampas sa 20 at nakasuot ng parang gangster, na may tuwid na buhok, silver chain, holey jeans, scraggy faces, at isang sigarilyo sa kanilang mga bibig. Si Oidley ay isang magtitinda na nagbebenta ng mga piniritong merienda sa tabi mismo ng binata. Katulad nito, dahil sa mainit na panahon ay wala siyang masyadong pasok at nakaupo sa kanyang upuan na may pag-aalalang ekspresyon. Ito. Ang matandang Lee ay nagpakita ng mapait na mukha, "My young master, pasensya na po. Sa mainit na panahon na ito, paano ako makakabayad ng walang anumang negosyo? Makinig ka dito matandang Lee, huwag kang kumuha ng bakuran pagkatapos bigyan ng 1 pulgada. Kung hindi dahil pinoprotektahan ka ni Bro Ray, matagal nang nawasak itong stall mo." Sabi ng isang alipor sa isang pagbabanta, ngunit nakakapuri. Ang hooligan na tinatawag na Big Bro Ray ay tila labis na nasisiyahan, tinapik niya ang kanyang alipors, at sinabing, "Ang bayad sa proteksyon ngayon, maaari mong piliing magbayad o maaari mong piliin na huwag magbayad. Dapat kong makuha ang pera sa alinmang paraan. Kung hindi, sisirain ko ang stall mo ngayon." Sa sinabi nito, kinuha niya ang isang skewer ng sausage, kumuha ng 2 malaking kagat at itinapon ang natitira sa lupa. Ang matandang Lee ay natigil ng walang daan palabas at mahigpit na hinawakan ang maliit na stack ng mga tala sa kanyang bulsa, isinasaalang-alang kung gagastusin ito ng ganoon o hindi. Ang pera ay inilaan para sa kanyang asawa na magpatingin sa isang doktor, paano niya natitiis na gamitin ito bilang isang regalo para sa mga bastos na ito. Babayaran ko siya. Ang lalaki mula sa stall ng mutton skewers ay biglang lumapit at naglabas ng ilang papel mula sa kanyang bulsa, hindi man lang umabot sa 100 dolyares. Ibinigay niya ito at walang pakialam na sinabi, "Ito lang ang mayroon ako." Si Old Lee ay lumalaki na at nangangailangan ng pera, dapat kayong makaipon ng magandang karma. Pinaikit ng maliit na hudlom ang kanyang mga mata at tumawa, pagkatapos ay kinuha ang mga notes at ipinasa ito sa kanyang alipers sa likod. "Justin, gusto mong magpanggap na isang mabuting tao, ngunit hindi mo binayaran ang sarili mong bayad sa proteksyon.
Napataas ang kilay ni Justin, na nanaghoy sa kanyang puso kung bakit hindi nag-aaral ng maayos ang mga lalaking ito sa kanilang edad. Bakit maging hoodlum, ngunit dahil hindi siya ang kanilang ama, hindi niya posisyon ang magsabi ng kahit ano. Ayaw din niyang mag-udyok ng gulo, kaya matamlay niyang sinabi, bukas, magbabayad ako bukas. Good. Hindi naman ako ang sympathetic na tao, everybody should cooperate. Pinoprotektahan ko ang iyong mga negosyo at binayaran mo ako ng pera sa katunayan, pupunta ako bukas upang mangolekta kung gayon. Pagkatapos magsalita, ang maliit na hoodlum at ang kanyang dalawang alipors ay humakbang patungo sa ibang mga stall, na nagdadala sa kanila ng kalungkutan. Namumula na ang mga mata ni Matandang Lee, mapait siyang tumingin kay Justin, Little Gibson, bakit mo pinuproblema ang iyong sarili? Lagi mo akong tinutulungang bayaran ang mga tulisang iyon, paano ko ito hahayaang magpatuloy? Kuya Lee, huwag kang magsalita ng ganyan. Nung kararating ko lang at hindi nasanay sa buhay dito, wala na siguro akong kaibigan na makakausap, kung hindi dahil sa'yo. Ikaw ang aking benefactor, at ito ang paraan ko para mabayaran ka. Ikaw bata. Ano ang dapat kong sabihin sa iyo? Tila naintindihan ni Old Lee na hindi niya makumbinsi si Justin at napabuntong hininga na lamang. Hindi pinansin ni Justin at tumawa, ito ay isang mapurol ngunit taos-pusong pagtawa. Parang hindi nakaapekto sa mood niya ang pangangikil kanina, nga pala, kamusta ang sakit ng asawa mo? Napuno ng pasasalamat ang mata ng Matandang Lee, salamat lahat sa pagbibigay mo sa akin ng pera para maoperahan ang asawa ko. Sa ngayon kailangan lang niyang magpa-check up, uminom ng gamot at pagkatapos ay magiging maayos na siya. Nako, ang galing. Nais kong gumaling siya ng maaga. Kasiyahang tumango si Justin. Mapait na tumawa ang Matandang Lee, Little Gibson, ang perang ipinahiram mo sa akin ay tiyak na maibabalik, kung hindi ko maisauli ang lahat bago ako mamatay, ang aking anak na babae ang magpapatuloy sa utang. Nako, kung hindi dahil sa akin, ang $100,000 mo ay tiyak na magagamit sa pagbubukas ng isang magandang tindahan. Hindi mo na kailangang pumunta dito at magbenta ng tuhog ng karne ng tupa, at hindi mo na kailangang tiisin ang pahirap ng hoodlum na iyon. Napakunot ng noo si Justin, medyo nag-e-enjoy ako sa ganoong paraan ng pamumuhay, hindi naman masama ang pagbebenta ng mutton skewers, simple lang pero nakakapagbigay ng sapat na pagkain. Ikaw rin. Medyo nanlumo si Old Lee habang sinabi niya, Munting Yang, ikaw ay 23 o 24 na taong gulang lamang, ang ibang mga kabataan sa iyong edad ay nag-aaral sa universidad, o masigasig na nagsisikap na magkaroon ng karera. Sa ngayon wala ka pang ang girlfriend, may balak ka bang magtinda ng tuhog ng tupa ng tuluyan? Hindi ka nag-aalala, pero nag-aalala ako habang pinagmamasdan kita. Nang makita si Old Lee na tunay na nagpahayag ng pag-aalala para sa kanyang sarili, si Justin ay walang kamalay-malay na nagpahayag ng bahagyang mapait na ekspresyon, hindi siya nag-aalala, hindi niya lang naisip ang tungkol dito. Pagkalipas ng gabi, inayos ni Justin ang kanyang stall, at itinulak ang cart pabalik sa karumal-dumal na apartment na nirentahan niya. Ito ay isang maliit na apartment na matagal nang umiiral na nakakaalam kung ilang taon na. Ang upa para sa bawat buwan ay $100 lamang. Dahil lang sa walang gustong manirahan dito kaya naging mura ito. Hindi tulad ng ibang mga tao na nag-aalala tungkol sa pagguho ng bahay, nagpasya si Justin na lumipat sa sandaling makita niya kung gaano ito kamura. Ang bahay ni Justin Gibson ay may napakasimpleng kasangkapan, karamihan ay mga segunda manong gamit na itinapon ng iba. May isang kama, isang kabinet, isang upuan, at isang TV na maaari lamang manood ng ilang mga pangunahing channel. Matapos itulak ang maliit na cart sa kanyang maliit na bahay, tinitigan ni Justin ang kalendaryong nakasabit sa dingding. Tiningnan niya ang petsa, biglang may naalala, at agad na tumakbo sa banyo. Wala pang 5 minuto, naligo siya ng malamig, at nakalabas ng banyo na hubot-hubad. Ang kanyang balat ay isang malusog na dilaw na kulay, ang kanyang well-proportioned na katawan ay hindi masyadong kapansin-pansin, ngunit sa ilalim ng maingat na pagmamasid, maaaring madama ng isang tao ang isang nakalaan na pakiramdam ng pagkalalaki. Naglalakad patungo sa kabinet sa tabi ng kama, napakamot ng ulo si Justin sa pagkabalisa habang nakatingin sa tambak ng mga hindi maayos na damit.
Pumili siya ng ilan at sa wakas ay nagsuot ng dilaw na kamiseta, isang pares ng light linen na pantalon, at nagsuot ng parehong plastic na tsinelas. Pagkaalis na kanyang bahay, si Justin ay nagmamadaling tumungo sa pinakamaunlad na kalye sa kanlurang rehiyon, na siyang tanging kagalang-galang na kalye sa kanlurang rehiyon, na pinangalanang Bar Street. Ang panggabing buhay ng piging at paghahanap ng kasiyahan ay nasa paligid, may mga makukulay na palda, at lahat ng uri ng iba't ibang pabango. Sa sandaling pumasok ang isa sa Bar Street, bumangon ang kapaligiran ng lungsod. Si Justin ay hindi hayagang tumitig tulad ng ilang mga walang kaalam-alam at walang prinsipyong binata, at hindi rin lihim na sumilip sa mga hita ng magagandang babae sa kalye kung saan ang iba ay naglalaway. Ang neon-lit signboard ng bar ay hindi itinuturing na nakasisilaw, ang bar na maituturing lang na mid-sized ay naglalaman ng isang mahiwagang hangin, matingkad na kulay na mga ilaw na hugis rosas ang pinalamutian sa signboard. Matapos makapasok sa bar, si Justin ay naglakad papunta sa gilid ng counter sa nakagawiyang paraan, at umupo sa isang sulok. "Kuya Justin, nandito ka na pala." Napansin ng batang bartender na nakasuot ng vest si Justin, at nagpakita ng isang mainit na ngiti. Sabay kuha ng isang basong tubig, "Matagal ka nang hinihintay ni Ate Roslyn." Binigyan siya ni Justin ng isang ngiti, pagkatapos ay humigop mula sa baso, hindi galit si Ate Roslyn. "Medyo late na ako nakauwi kaya late na ako nakarating." Hindi galit, hindi galit. Ngumiti ang maliit na si Joe, parang nakangiti rin sa kanya ang ilang pimple sa kanyang bilog na mukha. Sa tonong nakikiusap, sinabi niya, "Kuya Justin, kapag may oras ka, turuan mo ako. Anong uri ng paraan na ginamit mo na nagawa mong kunin ang aming malaking kapatid na si Rose? Alam mo, kung ang mga tao sa Stonegate na interesado sa aming boss ay gumawa ng isang pila, maaari silang pumila mula sa kanlurang rehiyon hanggang sa dagat. Sa loob ng napakaraming taon ay hindi ko pa nakikita ang amo ng ganoon ka-inlove sa ibang lalaki. Ngunit ngayon, ang tanong lang kung nandito ka na, ay tinanong ng hindi bababa sa 5 beses. Huwag kang magsalita ng drivel, walang nangyayari sa pagitan namin ni Ate Roslyn." Walang magawa si Justin, at walang siglang sumagot. Ang maliit na Joe ay may ekspresyon ng hindi ako maniniwala na kahit napatayin mo ako, pagkatapos ay bumantong hininga, "Jeez. Kuya Justin, sa totoo lang, ang malamig mong ugali na ito ay masyadong mataas, para makuha ang isang nakakasira ng mundo na kagandahan tulad ng aming lady boss. Sinong lalaki ang hindi kakapit sa kanya araw-araw? Nandyan ka lang, na minsan lang dumarating at hinahayaan kang maghintay sa isang kagandahan. Kung hindi, bakit sinasabi ng mga tao na ang mga bagay na hindi mo makuha ay ang pinakamahusay? Ang pangungusap na ito ay angkop na gamitin sa mga babae. Nang ang maliit na Joe ay may ekspresyon ng isang santo sa romansa at pagmamalabas, isang kaakit-akit ngunit marangal at matalinong boses ang lumitaw sa kanyang likuran, "Little Joe, ilang beses pa sa tingin mo ay mababawas ang iyong sweldo?" Para siyang nabigla ng kuryente, napatulala si Little Joe. Pagbalik niya sa katinoan ay agad siyang tumabi at nagkunwaring nagtitimpla ng inumin na parang walang nangyari pero ang malamig na pawis sa noo ang nagpawi ng takot sa kanyang puso. Gamit ang isang eleganteng modernong kipaw, ang kanyang mga hita ay malabong nakadisplay sa pamamagitan ng hiwa sa gilid ng kanyang binti na naglabas ng nakakapukaw na sex appeal. Bukod pa rito ang kanyang mabilog na dibdib, at isang katanji tanging baywang ay bumagay ng husto sa makinis na mala porselana na mukha na tila isang maisla na piraso ng sining. Sa kanyang balikat ay may mga hibla ng light purple na buhok. Ito ay isang binibini na may hitsura na parang lumabas mula sa isang pagpipinta, habang siya ay dahan-daang naglalakad patungo kay Justin. Ngumiti si Justin sa parehong mukha at mga mata, nakatingin sa babae ng walang bahid ng awkwardness, at taos-pusong sinabi, "Ate Roslyn, ang ganda mo talaga, happy birthday." 2. Nang marinig ang papuri, bahagyang namula si Roslyn, kinagat ang makinis na labi, at sa tonong puno ng pagsisisi ay sinabi niya, "Anong silbi ng pagiging maganda? Bihira lang dumaan ang isang tao, at kahit nakaarawan ko ang taong iyon ay dumating pa rin ng ganito ka-late." Sa pagharap sa matamis at kaakit-akit na babae na ito, isang bahid ng pagnanasa ang bumalot kay Justin, na lumalaki ng husto dahil sa kanyang nakakabighaning mga mata na nakatingin sa kanya, nang walang anumang pagkasuklim.
Gayunpaman, sa isang marangal na puso ay nagawa ni Justin na pigilan ang kanyang ligaw na pagnanasa. Sa pagpapanumbalik ng kanyang katahimikan, sinabi niya, "Hindi ako umiinom, at hindi rin ako magaling magsabi ng mga salitang nagpapasaya sa mga babae. Bukod dito, itinatakda ko ang aking stall araw-araw, at talagang wala akong maraming bakanteng oras." Galit na tinitigan ni Roslyn si Justin, "Huwag kang magsalita ng mga walang kwentang salita sa akin. Nagse-set up ng stall. Ano ang magandang tungkol sa pag-set up ng isang crappy lamb skewer stall? Kahit magtrabaho ka sa sarili mo hindi ka kikita ng malaki, kung gusto mo talagang kumita, halika at maging kasambahay ko. Ang sahod na babayaran ko sa iyo buwan-buwan ay magiging 100 beses sa kikitain mo sa pagbebenta ng mga tuhog ng tupa." Mapait na tumawa si Justin at sinabing, "Ate Roslyn, ang mga lalaki ay hindi karaniwang nagiging kasambahay. I've told you so many times. Call me Roslyn. Why are you always calling big sis? Big sis, big sis, ganon na ba ako katanda?" Makakakompromiso lang si Justin, "Sige, Roslyn, nagkamali ako. Kaya lang, medyo nag-e-enjoy ako sa lifestyle ko ngayon, sa ngayon ay wala akong balak lumipat ng trabaho." Dahil ayaw sumuko, sinabi ni Roslyn, "Hindi mo naman ako kailangang maging kasambahay, tama ba ang pagiging bodyguard ko? Or, I could let you be the manager of the bar, I rarely supervise this place anyways, I usually let it be." Nang marinig ang mga salitang ito, medyo naantig si Justin, syempre alam niyang totoong nagmamalasakit sa kanya ang babaeng ito, ngunit mayroon siyang sariling paninindigan. Simula noong araw na nakilala niya si Roslyn, napagdesisyonan niyang huwag na munang makipag-intimate sa babaeng ito. "Forget it Roslyn, feeling ko maganda ang pagtitinda ng mutton skewers, ang farmer's market ay medyo marami rin ang mababait na tao." Ibinaba ni Justin ang kanyang ulo upang uminom ng kanyang tubig, ayaw magpatuloy sa paksang ito. Nang makita ang katigasan ng ulo ni Justin, sumimangot si Roslyn, pagkatapos ay galit na bumulong sa kanyang sarili, "Buti na lang kung magiging lalaki ka." Ang hindi niya namalayan ay, ang mga salitang sinabi niya, na halos hindi niya marinig, ay mga salitang malinaw na narinig ni Justin, ngunit alam ni Justin na dapat siyang magpanggap na wala siyang narinig. Kahit gaano man kadilim ang mga ilaw sa bar, ang mukha at pangangatawan ni Roslyn ay naglalabas pa rin ng hindi mapaglabanan na alindog. Gayunpaman, mula sa sandaling lumitaw si Roslyn, kahit na napansin siya ng ilang mga tao, maglalakas loob lamang silang sumulyap bago tumingin sa malayo. Tinanong ng ilang mausisa na bagong customer ang mga nakapaligid na parokyano kung sino si Roslyn, at isa lang ang sagot, "Inumin mo ang iyong alak, huwag kang manligaw ng kamatayan." Nakaramdam ng kaunting pagkatalo, naglakad si Roslyn sa kabilang side ng counter, umupo sa tabi ni Justin, nagsalin muna ng isang baso ng whiskey para sa sarili, pagkatapos ay nagbuhos ng isa pa para kay Justin, inikot ang kanyang mga mata at sinaway, "Matandang baka, alam kong matapang ka. Mabuti naman at ayaw mong manatili sa tabi ko, gayunpaman, kaarawan ko ngayon, maaari ka bang gumawa ng exception at uminom ng isang basong alak?" Saglit na nag-alinlangan si Justin, ang totoo, hindi naman sa hindi siya makainom, kundi sa tuwing umiinom siya, ang alak ay magdudulot ng kaguluhan sa kanyang psyche. Napakaraming bagay na ayaw niyang maalala kaya naman kailangan niyang maging mahinahon. Sa makatuwid, para sa kanya, ang alak ay lason. Sige, pero isang baso lang. May bahid ng pagkakasala, ayaw ni Justin na lubos na bigyan si Roslyn, kaya nagpa siya siyang tanggapin. Silently hoping in his heart na walang mangyayari, since it's only a small glass. Sure enough, masayang ngumiti si Roslyn, ang ngiting iyon ay parang nakakita ng snow sa unang pagkakataon. Sa ilalim ng madilim na liwanag, ang kanyang mukha ay kumikinang sa ningning, na pumasok sa mga mata ni Justin, ito ay nagpang-inig muli sa kanyang puso. Cheers! Pagkatapos mag-clink sa baso, itinaas ni Justin ang kanyang ulo at ininom ang malamig na likido ng walang pag-aalinlangan. Tumawa si Roslyn ng gauge, Samantha, at idiniin ang kanyang katawan sa dibdib ni Justin at mapanglo na sinabi, "Alam mo ba, 10 taon na ang nakalipas mula noong huli kong ipinagdiwang ang aking kaarawan. Bagamat walang cake, walang kandila, walang regalo, wala man lang salo-salo.
May isang hindi romantikong lalaki na tulad mo na sasamahan ako sa pag-inom, sobrang kontento na ako. Ang pangangatawan ng babaeng ito ay mukhang well-developed kahit sa ang anggulo at naging dahilan ng paglalaway ng mga lalaki. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Justine ang dalawang malambot na moldable na bukol na dumidikit sa kanyang hita, marahang hinahaplos ito, na nagdulot ng nakakaganyak na sensasyon. Bahagyang ibinaba ang kanyang ulo, nakita niya ang hiwa ng kipaw ni Roslyn, at ang medyo kitang-kitang malambot na mala-porselana na balat ng nyebe. Sa ibaba ng kanyang napakagandang bukong-bukong ay isang pares ng nagninangas na pulang sapatos na may mataas na takong. Ang matinding visual stimulation kasama ng mabangis na pang-aakit ay pumukaw sa male hormones ni Justine. Kapag nakilala ng isang lalaki ang isang babae, kabilang sa mga hormone, ang reaksyon ng mga hormone ng adrenal glandula ay ang pinakatwirang pagsusuri sa babae. Malamang maganda ang score ni Roslyn dito. Habang ginawa ni Justine ang lahat ng kanyang makakaya upang pigilan ang reaksyon ng kanyang katawan, sa wakas ay tumayo si Roslyn, binigyan siya ng isang mapanlinlang na ngiti, na para bang siya ay isang sorrow na nagtagumpay sa kanyang balak. Maganda ito, aking lalaki, parang ang iyong kabisera, ay namumukod tanging matatag ha. Pilit na ngumiti si Justine, syempre alam niya kung ano ang tinutukoy ni Rose. Itong babaeng sinilip pa talaga siya habang lumalapit kanina. Nakikita ko na halos hindi mo matiis ang pag-upo dito, pupuntahan ko ang iba ko pang mga customer, kung ayaw mo nang manatili, maaari kang umalis. Umalis si Roslyn sa upuan sa natural at walang pigil na paraan, at naglakad patungo sa iba pang mga customer. Alam ng mga customer ng bar na ang amo ng bar ay napakakaakit-akit, ngunit hindi sila naglakas loob na talikuran ang kanilang mga asal. Ito ay dahil sa pagtanggap ng impormasyon na ang background ng babae ay hindi simple. Dahil dito, walang kahirap-hirap na batiin ni Roslyn ang kanyang mga customer. Kung sa bagay, may mapupusok na ngiti sa mukha ni Rose. Ang pambihirang ugali na iyon ay sapat na upang makaramdam ng takot sa karamihan ng mga lalaki, kaya't maaari lamang silang tumingin sa malayo. Gayon din, hindi nila gustong magbunyag ng anumang mga ideya ng kahalayan, dahil walang nanligaw sa isang pagtanggi. Nang umalis si Roslyn, nakahinga ng maluwag si Justine, at kasabay nito ay tahimik niyang kinukutya ang sarili. Sa huling kalahating taon na bumalik siya sa bansang ito, tila medyo nagbago siya. Kung si Justine noon, na nakaharap sa isang nakabibighani na babae tulad ni Roslyn na may pagmamahal sa kanya, hindi na kailangan pa nitong akitin siya. Matagal na niya itong inihagi sa kama nang walang pakialam kung ano man ang kahihinatnan nito. Sa anumang kaso pagkatapos gawin ang gawa ay maaari lamang siyang umalis. Gayunpaman, hindi niya magagawa iyon ngayon, lalo na kay Roslyn na maituturing na isa sa kanyang mga unang kaibigan sa Stonegate, at sa kanyang puso ay mahalaga siya. Bagamat kakaunti lang ang nainom niya, nagsimula na ang alak sa kanyang isipan. Naramdaman ni Justine na nagising na ang kanyang pananabik para sa alak, ngunit hindi siya nang ahas na uminom ng sobra. Ang sakit ng pag-alala sa mga hindi gustong bagay pagkatapos uminom ay isang bagay na siya lamang ang nakakaintindi. Gayunpaman, nang makitang ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay mayroon pa ring nakatayong tolda, naramdaman ni Justine na kailangan na ilabas ang ilan sa kanyang mga nakakulong emosyon, kung hindi ito, ay mapipigilan hanggang mamatay. Pero syempre, hindi gagawin ni Roslyn, kapag nagkaroon na sila ng ganoong relasyon, mahihirapan siyang lumayo. Pagkatapos uminom ng isang tasa ng tubig, tahimik na umalis si Justine sa Roslyn bar. Nang umalis siya, sa mga mata ni Roslyn na tahimik na pinapanood siyang umalis, ay isang pakiramdam ng pagkabigo. Sa labas ng bar, tumingin si Justine sa paligid, bago tuluyang naglakad patungo sa isang maliit na bar sa malapit. Maaaring maraming biktima sa mga high-class na bar, ngunit ang pera sa wallet ni Justine ay hindi magiging sapat. 3. Di nagtagal pagkatapos maglakad malapit sa maliit na bar na ito, naunawaan ni Justine na napunta siya sa tamang lugar. Malabo ngunit parang panaginip ang mga malabo na ilaw ng maliit na bar. Sa buong paligid. Sa counter, sa mga sulok, at maging sa gitna ng bulwagan, may mga magkasintahang magkayakap sa balikat, magkayakap at magkayakap, malayang naghahalo ang mga binata at babae. Ang walang pigil at kaakit-akit na tawa ay patuloy na umusbong.
Ilang hakbang pa lang si Justin, nang lumapit sa kanya ang isang babaeng nakasuot ng makapal na make-up at magarbong pananamit, ang itaas na bahagi ng katawan nito ay natatakpan lamang ng kulay rosas na bra, habang ang ibabang bahagi ng katawan ay isang itim na leather na miniskirt. Hawak ang isang kulay amber na alak sa kanyang kamay, siya ay sumuray-suray at itinapal ang sarili sa kanya. "Guwapo, ipapainom mo ba ako?" Napakakoy ng boses ng babae, sapat na para maduduwal ang sinumang lalaki. Dahil sa matagal na panahon mula noong siya ay nahuhulog sa alkohol, ang medyo mainitin ang ulo na si Justin ay marahan na kinurot ang nakausli na dulo ng bra ng babae, agad na nanginig ang buong katawan ng babae, pagkatapos ay humagalpak ng tawa, "Gwapo ka, ang sanggit mo, kinukurot ang lugar ko sa sandaling magkita tayo, kung papaano mo ako sisirain." Na may kawalang kasiyahan, sa kabilang banda ay mas lalo pang idiniin ang sarili, isang pares ng nagniningning na puting braso ang nakakabit na sa leeg ni Justin. Si Justin ay may masamang ngiti na nakaplaster sa kanyang mukha, hindi siya gaanong interesado sa isang babaeng tulad niyan, tila napakadali niya. Itinulak ni Justin ang babae palayo sa kanyang katawan, "Wala akong interes sa isang lasing na baboy na nag-iisip lamang ng pag-aasawa." Tila ang ilang bahagi ng kanyang utak ay matino pa rin, dahil nang marinig ng babae ang "kesek", ang kanyang dugo ay nagsimulang kumulo, at mabangis niyang binasag ang baso ng alak sa lupa. "Mabahong brat, pagod ka na siguro sa buhay. Maghintay ka." Tapos na siyang magsalita, galit siyang naglakad patungo sa isang tumpok ng mga tao sa sulok ng bar. Biglang pumasok sa kanyang puso ang masamang hangarin ni Justin, matagal na siyang nakarating sa ganitong uri ng lugar, at nakikitungo sa ganitong uri ng mga tao. Tila ngayon ay makakaasa siya sa epekto ng alak para maibsan ang nakakulong na pagnanasa. Pagkatapos pumunta sa bar counter para humingi ng isang shot ng vodka, nagsimulang kumulo ang isang nakakapasong init sa loob ni Justin, habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kakaibang pananabik. Walang paraan para malaman kung paano nakatawag ng 8 lalaki ang magandang suot na babaeng iyon, lahat sila ay maganda ang pangangatawan, may siglang parang dragon at bangis ng tigre. Sa sandaling natapos ni Justin ang kanyang pagbaril, pinalibutan nila siya. Ang babae ay yamakap sa makapal at solidong braso ng malaking kalbo na lalaki na nakatayo sa harapan, itinuro niya si Justin at biglang sumigaw, "Kuya! Itong bastard na ito ang nagtrato sa akin ng masama, tulungan mo akong bugbugin siya hanggang mamatay." Tiningnan ng malaking lalaki ang payat na pangangatawan ni Justin, at nagsiwalat ng masamang tingin. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang dalawa sa kanyang mga nasasakupan na gumawa ng hakbang para turuan ng leksyon si Justin. Ang dalawang lalaki ay malisyosong ngumiti habang sila ay sumulong, hindi nila sinasadyang mag-aksaya ng mga salita kay Justin, at direktang ibinaba ang isang kamao na kasing laki ng sandbag. Hindi man lang nag-abalang tumingin si Justin, na may kalmadong ekspresyon na parang walang nangyari, itinaas niya ang kanyang dalawang kamay sa tamang oras at ang kanyang mga palad ay bumangga sa dalawang kamao ng lalaki. OWW. Sabay-sabay na napasigaw ang dalawang malalaking lalaki at bumagsak sa lupa, pagkatapos ay walang tigil na gumulong-gulong habang nakahawak sa sariling kamay. Ang eksenang ito na naganap sa bar ay tila kakaiba at biglaan. Bagamat madalas na nangyayari ang away at awayan sa maliit na bar na ito, hindi pa natatalo ang grupo ng kalbong ito. Hindi makatiis, maraming tao ang tumingin kay Justin ng may pag-uusisa. Nakita ng kalbo na hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa plano, at hindi niya maiwasang sumimangot. Binalingan niya ng kahoy na hinalang sulyap si Justin, pagkatapos ay yumuko at binuhat ang braso ng kanyang nasaktang subordinate. Hindi malaking bagay kung hindi niya nakita ang braso, ngunit pagkatapos niyang gawin, ang kanyang noo ay agad na tumulo ang malamig na pawis. Ang iba pang mga nasasakupan na nakatayo sa likuran ay nakita ang kanilang sariling mga tauhan na tinamaan, at nagsimulang magpaulan ng sumpa, ngunit bago sila umakyat upang umatake, sila ay pinigilan ng kalbo na hamarang sa kanila ng kanyang mga braso. Nang walang gaanong paliwanag, yumuko si kalbo kay Justin pagkatapos tumayo. Si kuya ay isang dakilang tao na may dakilang kagandahang loob. Sa pagkakataong ito, kaming magkakapatid ay nasaktan ka. Kung may kailangan si kuya mula sa amin sa hinaharap, mangyaring huwag mag-atubiling tumawag sa amin, sana ay makita ka muli. Sa sinabi nito, pinabuhat ni kalbo sa kanyang nalilitong mga kapatid ang dalawang lalaking umiiyak sa sakit palabas ng bar.
Pakiramdam ng babaeng iyon ay hindi maisip ang mga pangyayari, habang palabas sila ng bar, bubulungan pa rin siya kung bakit hindi siya tumulong upang mailabas ang kanyang galit. Pinandilatan ni Baldy ang babae, pagkatapos ay sinabi sa kanyang maliliit na kapatid na natarante rin, kanina, binali ng taong iyon ang mga braso ng magkapatid na 5th at 6th gamit ang kanyang mga palad, sa tingin mo ba matatalo mo siya? Agad namang nanumbalik ang lamig ng mga lalaking iyon, talagang ganoon kalakas ang dalawang malapad na palad kanina, kung hindi siya eksperto ay sino siya. Kaagad, ang ilan sa kanila ay nagsimulang purihin ang kalbo na nagsasabi ng mga bagay na tulad ng boss ay may mahusay na pananaw. Gayunpaman, hindi pinansin ng kalbo ang kanilang pambobola, sa halip ay ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa bar, habang malalim ang iniisip. Hindi alam kung ano ang pumasok sa isip niya. Samantala, si Justin na nasa bar ay hindi naapektuhan. Nang makitang umalis si Kalbo at ang iba pa, bukas ang espasyo sa sulok ng bar, kaya't hindi siya nagmamadaling naglakad, na nagbabalak na maingat na hanapin ang kanyang biktima sa gabi. Dahil napakadaling natalo ni Justin si Kalbo at ang kanyang mga barkada, nagkaroon ng takot sa mga kalalakihan at kababaihan na naruroon sa bar. Paminsan-minsan, maraming maiinit na sisiw ang nagpapadala ng mapanuksong titig kay Justin, ngunit hindi pinansin, at maaari lamang sumuko sa pang-aakit sa kanya. Nang si Justin ay uupo na sa sofa, napagtanto niya na sa isang booth sa sulok, may isang taong nakahiga, at ito ay isang binibini. Sa isang sulyap lang, nag-init ang tingin ni Justin. Sa ilalim ng madilim na liwanag, ang malambot na jet black na buhok ay nakasabit mula sa sofa pababa sa carpet, isang puting one-piece na damit na nakabalot sa magagandang kurba, na parang malambot at magagandang alon. Matapos lumapit, naamoy ni Justin ang isang nakakaakit na pabango sa katawan na nagdala ng halo ng jasmine at alkohol. Mukhang lasing na lasing ang babae. Ang kanyang makatarungang kamay ay nakahawak sa isang baso ng alak, ngunit ang kanyang katawan ay mahinang nakasandal sa sofa, at paminsan-minsan ay gumagalaw. Nakabuo ng mapang-akit na kurbadang linya ang mabilog niyang puwitan. Lumapit si Justin sa kanya, ay nalalayan ang babae, at inalis ang gulo-gulong buhok na nakatikip sa kanyang mukha, na nagpapakita ng isang lasing at namumula na magandang mukha. Ang ikinagulat ni Justin ay, ang hitsura ng babaeng ito ay talagang mas maganda kaysa kay Roslyn na nakilala niya kanina. Maging ito man ay ang napakagandang sculpted na mukha, o ang cool na kakisigan at pangakit mula sa pagiging lasing, alinman ay sapat na upang mawala ang sinumang tao sa kanyang sarili. Gayunpaman, dahil sa napakarilag na kagandahan ng antas na ito, natarante rin si Justin. Paano naging prostitute ang ganitong klaseng babae? Ngunit kung hindi siya isang patutot, bakit siya makikipag-inuman sa mga taong iyon hanggang sa siya ay patay na lasing? Dagdag pa rito na may pagnanasa at masigasig na ekspresyon. Tila lasing ang babae, nang hindi na hinintay na mag-isip pa si Justin, casual niyang hinawakan ang kwelyo ng shirt ni Justin, pagkatapos ay humalik ang kanyang malambot at magagandang labi na parang sariwang bulaklak. Ngunit dahil hindi niya mahanap ang target, dama po lamang ang halik ng babae sa pisngi ni Justin, pagkatapos ay dumulas. Na-stimulate si Justin ng malamig ngunit malambot na pagdikit sa kanyang mukha hanggang sa puntong parang nasusunog siya. Nang makita niya ang malabong ekspresyon ng maganda at maisla na babae na ito, na may mapang-akit na anyo na gugustuhin ng sinumang magkaroon ng pagmamayari, naisip niya. Siya mismo ay gustong magpakasawa sa isang gabi, bakit ang daming iniisip? Pilit na niyakap ang malambot at maselang katawan, mabangis niyang hinalikan ang mabangong labi ng babae. Woo! Ang babae ay nagpakawala ng mahinang hilanghing, tila mapait sa pagiging barbaro ni Justin, ngunit tila natutuwa sa pagkakaroon ng kanyang dila na nababalot sa paligid. 4. Nang sumikat ang liwanag ng umaga sa may batik-batik na mga bintana at papasok sa tahanan ni Justin, natarante si Justin. Gusto niyang bumangon, ngunit biglang may malambot na bagay na bumalot sa kanya. Si Justin agad na naging malinaw ang ulo ay tumingin sa ibaba, sigurado, ito ang lasing na babae na iniuwi niya kagabi. Sa pagkakataong ito ay isang brasong parang lotus ang yamakap sa kanyang baywang. Sa ilalim ng kumot, isang pares ng matambok na suso ang pumipiga sa kanyang hita, ang katangi-tanging punto ng pagkakadikit ay naramdaman na kasingkinas ng pelas.
Isang pares ng mapuputi at maisla na hita ang walang pag-aalinlangan na pumulupot sa kanyang ibabang bahagi ng katawan, mahinang inilalantad ang kaakit-akit na linya ng puwit na may ilang bakas ng indulhensya kagabi. Tamang-tama sa babaeng mahimbing na natutulog ay ang inosente at napakagandang mukha na iyon, na hindi maiwasang mapaluhan ni Justine. Sa lahat ng babaeng nakilala niya sa buong buhay niya, ang babaeng ito ay talagang may kakayahan na makapasok sa top 3. Habang hinahagulgol ni Justine ang sining na ipinadala ng langit sa figure ng isang babae, sa gilid ng kanyang mga mata, bigla niyang nakita na sa dulo ng buntot ng kama, may tuyong pulang mantsa ng dugo sa bedsheet. Hinaila ang kanyang puso, nakasimangot si Justine habang nakatingin sa babae na mukhang walang pakialam, medyo nagulat. Ang dugong ito ay halatang hindi niya dinuguan, ngunit ito ay tunay na hindi inaasahan, isang kagandahan na nabaliw ay talagang birhen pa. Maraming mga bagay kapag naisip pagkatapos ito mangyari ay tila halata sa isang sulyap, mabilis na naunawaan ni Justine, malamang na ang kalbo mula kahapon ay nagdroga sa kanya. Kung hindi dahil sa tinakot niya ang grupong iyon dahil sa iba't ibang dahilan, ang magandang babaeng itim ang buhok ay naging biktima ng kalbo at gang. Ito rin ay dahil sa sobrang lasing niya kahapon, dahil hindi niya napansin ang kakaibang ito kahit na nakahiga na siya sa kama. Habang nakaupo si Justine sa kama at nag-iisip kung paano haharapin ang sitwasyong ito, sa wakas ay nagising ang babaeng humiga sa kanya. Matapos simulat ng babae ang kanyang mga mata sa pagkataranta, bahagya niyang inangat ang kanyang ulo, at nakita si Justine na kalmadong nakatingin sa kanya. Ang lalaking nakatayo sa harap ay hindi pamilyar, ngunit pamilyar din. Sa ilong niya, may mabangong amoy ng katawan ng lalaki at kung ano-ano pa. Ginagawa ang kanyang makakaya upang pag-isipan kung ano ang nangyayari, ang magkahiwalay na mga eksena ng kagabi ay lumitaw sa kanyang isipan. Mabilis na naunawaan ng babae kung paano nangyari ang lahat. Matapos malaman ni Justine na hindi siya prostitute, na curious siya kung ano ang maaaring maging reaksyon ng babaeng ito, sumisigaw. Bugbugin at pag-alitan siya. Tumawag ng pulis. O kahit pangangikil. Kung iyon ang kaso, hindi makaramdam ng anumang pagkakasala si Justine, maaari niyang gawin ang gusto niya. Kung hindi dahil sa kanya, siya ang naging tool sa paglilinis ng grupo ng mga lalaki. Kung siya ang dapat sisihin ay masisisi niya lamang ang kanyang sarili dahil sa hindi pag-iingat, na pagkamalang lumampas sa lungga ng isang lobo. Gayunpaman, misteryosong tahimik ang reaksyon ng babae. Hindi siya nagmamadaling umupo, sa ilalim ng mapurol na sikat ng araw, lumabas siya sa kumot na inilantad ang puting jade sculpture-like na sexy figure. Dahil sa visual attack, naging malalim at mabigat ang paghinga ni Justine. Sa kanyang katawan ay may mga love bites pa nga, mga pulang bakas ng palo, at kahit ilang malalagkit na labi ng isang lalaki, ang mga ito ay maaaring hayaan ang imahinasyon ng isang tao na tumakbo ng ligaw. Bumangon ang babae sa higa ng walang kaunting awkwardness, at maging ang kanyang mabangong damuhan ay madaling makita. Ngunit ito mismo ang ganitong uri ng kawalang interes at katahimikan, na naging dahilan ng pagkirot ni Justine sa kanyang puso, huminga ng malalim pagkatapos ay sinabi niya, "I'm sorry." Sa pagkakataong iyon ay tumalikod ang babae para isuot ang kanyang salawal, nang marinig ang mga salitang iyon, hindi niya maiwasang huminto sandali, ngunit hindi siya nagsalita o lumingon, at nagpatuloy sa pagsusuot ng kanyang damit. Hindi na nagsalita pa si Justine, ngunit naramdaman niyang parang may batong tumitimbang sa kanyang puso, na nagpapahirap sa paghinga. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang makaramdam siya ng guilt sa ginawa niyang babae. Noong mga araw na iyon, karamihan sa mga kababaihan ay gamot lamang sa kanyang mga sugat, at hindi lang ang parehong uri ng hayop na nagtataglay ng kanilang sariling mga iniisip sa kanya. Biglang, isang babaeng nakasama niya sa isang gabi ang nagpagulo sa kanyang puso at puno ng guilt, nagsimulang maghinala si Justine kung siya ba ay masyadong mahinahon, at lumambot ang kanyang personalidad. Wala pang 5 minuto ay naisuot na ng babae ng maayos ang kanyang damit, inayos ng kaunti ang kanyang hitsura, para masiguradong walang makakakita ng kakaiba sa kanyang hitsura. Pagkatapos noon, tahimik tulad ng dati, naglakad siya patungo sa pinto. Nakita ni Justine na aalis siya ng walang sabi-sabi, kaya hindi niya maiwasang magtanong, "Alam mo ba ang daan pabalik? Gusto mo ibalik kita?"
Sa pagkakataong ito ay hindi man lang huminto ang babae, lumabas siya ng silid, at casual na isinara ang pinto. Tahimik na tinitigan ni Justin ang pintong nakasara, at hindi napigil ang tumawa ng mapait. Ang babaeng ito ay itinuturing na pinakamataas na kalidad sa mga babaeng nakita niya sa buong buhay niya. Nang malapit na siyang bumaba sa kama, si Justin na ang pandinig ay higit sa kakayahan ng karaniwang tao, nakarinig ng humihikbi na tunog na nagmumula sa koridor. Parang umiiyak pa rin siya, gayunpaman, ayaw niyang makita o marinig ito, sa kasamaang palad, hindi niya alam na lampas na sa karaniwan ang pandinig niya, kaya hindi niya nagawang iwasan ang pandinig niya. Sa sandaling naisip niya kung paano sa buong yugtong panahon na iyon ay pilit na pinipigilan ng babaeng iyon ang kanyang mga luha, muling sumiklab ang pakiramdam ng pagkakasala ni Justin. Pagkatapos magayos, naalala ni Justin na kailangan pa niyang buksan ang kanyang stall ng mutton skewers. Bagamat hindi gaanong kumikita ang stall, palagi siyang nag-e-enjoy sa mga mataong lugar kung saan napapanood niya ang mga taong dumarating at umalis, ang pakiramdam na nababaon sa isang pabago-bagong mundo. Hindi mahalaga ang pera. Pagkatapos itulak ang kanyang single-wheel vending cart sa kanyang pwesto, si matandang Lee na nagbebenta ng kanyang piniritong sausage ay ngumiti kay Justin, "Little Gibson, late ka dumating ngayon, may date ka ba o kahapon?" Sa kanyang puso ay bumulong si Justin, walang date, ngunit mayroong isang kama, at sa totoo lang ay matamlay siyang sumagot, paano magkakaroon ng ganoong bagay? Huwag mong hayaang mawala ang iniisip mo, na overslept lang ako. Tumawa ang matandang Lee, at may kasiyahang sinabi niya, natapos ni Jinky ng aking pamilya ang kanyang internship at umuwi, kahapon pa niya sinabi sa akin na alalahanin ang kabutihang ipinakita mo sa amin. Little Gibson, kung hindi dahil sa iyo, paano natin makakayanan ang pagpapatingin sa aking asawa sa doktor at pagbibigay kay Jinky ng sapat na pera para mabuhay sa kanyang internship sa malayong lugar na iyon? Ang anak ni matandang Lee, si Jinky Lee, ay ang anak na huli nilang ipinaglihi ng kanyang asawa, ang kanilang kayamanan. Nang magtapos siya sa universidad, pumunta siya sa ibang lungsod para sa internship sa loob ng 2 buwan, bago umuwi. 2 beses na nakilala ni Justin ang babaeng iyon, nauuri siya bilang isang malajade na kagandahan, gayunpaman, anak siya ng kanyang kaibigan, kaya wala itong ideya tungkol sa kanya. Haha, remember what kindness. Sa hinaharap kapag wala na akong pera para makakain, hayaan mo na lang akong mag-freeload sa ilang pagkain at magagawa iyon. Pabirong sabi ni Justin. Sige na. Biglang tumango ang matandang Lee, kung hindi mo ito binanggit ay nakakalimutan ko, ang aking asawa at si Jinky ay parehong nagsabi na imbitahan ka sa aming bahay para kumain upang maipahayag ng maayos ang aming pasasalamat. Ngayong gabi na. Ito, hindi naman kailangan diba? Nahihirapan ang pamilya mo na mag-isa, ano ang iniimbitahan mo sa akin na kumain? Ang matandang Lee ay nagpanggap na medyo galit habang sinabi niya, gaano kamahal ang isang pagkain? Tanging magaspang na tsaa at plain rice, Little Gibson, kung hindi ka dumating ay hinahamak mo ang aking pamilya. Naiwan si Justin na walang pagpipilian, hindi niya maalis ang matigas ang ulo nitong matigas na matandang ito, kaya tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon, at ang matandang Lee ay masayang ngumiti. Ngunit sa sandaling iyon, muling lumitaw ang ilang figure ng hoodlum sa palengke, na nakita sina Justin at Old Lee, ang nangungunang maliit na hoodlum ay ngumiti ng masama. 5. Justin, naihanda mo na ba ang perang ipinapahanda ko sa iyo kahapon? Hinihintay ng mga kapatid ko ang perang iyon para kumain ng almusal at uminom. Inindayog ni Ray ang isang pilak na kadena sa kamay ng pabilog habang umuusad siya ng may ngiti na hindi malamig o mainit. Nataranta ang matandang Lee, tumayo siya sa harap ni Justin at tumawag, Ray, hindi na kayo dapat lumampas sa dagat. Kahit na pagmamayari ng tatay mong si Boss Chen ang lugar na ito, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon? Matagal nang sinabi ni Boss Chen na hindi kailangang magbayad ng protection fee ang mga hindi nagbukas ng shop, sa tingin mo ba hindi natin alam iyon? Ang ama ni Ray, si Dante Chen ay isa sa mga underworld bosses ng kanlurang rehiyon, kung hindi, si Ray ay natural na hindi maglilibot sa pagkolekta ng mga bayarin sa proteksyon na ganap na walang pigil.
Sa sandaling iyon, nang marinig ni matandang Lee na ginagamit ang kanyang ama para ipilit siya, biglang lumitaw ang panlalamig sa kanyang mga mata. Matanda, sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo matatakot ako sa iyo dahil lang sa binanggit mo ang aking ama? Tatay ko yan, hindi apo mo. Para sa akin na mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon ay mataas ang tingin ko sa iyo. Huwag tanggihan ang toast para lang kumain ng parusa. Ikaw. Napagtanto lang ni Old Lee pagkatapos niyang magsalita na muntik na niyang masaktan si Boss Chen, tutal ang dalawang iyon ay mag-ama, ano siya kung ikukumpara. Ngunit hindi na niya ito kayang pigilan. Nang malapit na siyang tumulong na magsalita para kay Justin, sa halip ay hinaila siya pabalik ni Justin na nakatayo sa likuran. Sumimangot si Justin, at hinipo ang kanyang noo habang kinakaharap niya ang sakit na ito. Matapos hilahin pabalik si Old Lee, matamlay niyang sinabi kay Ray, tinatawag ka, Ray tama. I'll call you Big Bro Ray, huwag ka nang pumili ng away sa wala. Ako bilang isang tao ay ayaw ko sa gulo, gayunpaman, wala akong cash sa kamay ngayon, ibibigay ko sa iyo ito pagkatapos ng ilang araw, maaari kang bumalik muna. Wey! Malakas na tumawa ang isa sa mga nasasakupan, Bro Ray, akala ng brat na ito siya ang boss. Sa tingin niya babalik tayo dahil lang sa sinabi niya sa atin. Tawa rin ng tawa ang iba pang maliliit na hudlom, at sumigaw pa ng, turuan natin ng leksyon ang batang ito. Parang narinig din ni Ray ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo, ngunit sa kanyang puso ay totoong nagalit siya sa mga salita ni Justin, ngumiti siya ng masama at sinabing, Justin. Kung may lakas kang loob na sabihin ito muli, naniniwala ka ba na puputulan ko ang iyong dila? Sa dulo ng mga salitang iyon, may halatang pagpatay na layunin. Ang hindi nagmamalasakit na ekspresyon ni Justin ay biglang naging malamig, at habang tinitingnan niya si Ray ng masalimuot na tingin ay sinabi niya, alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko, bilang isang tao? Nang hindi hinintay na matapos magsalita si Ray, biglang naramdaman ni Ray ang kanyang buong katawan na lumilipad ng mataas sa langit. Kaagad pagkatapos, sa parehong oras naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang tiyan, ang kanyang katawan ay bumagsak sa basurahan sa tabi ng kalsada na may, bam, tunog. Ang mga labi ng mga gulay, dahon at isda ay nakatikip sa kanyang buong katawan, maging ang kanyang mga damit ay basang-basa ng malensing na tubig. Ako, bilang isang tao, ay pinakaayaw na pinagbantaan. Parang isang simpleng pagtulak lang ang ginawa, tumayo si Justin sa lugar kung saan nakatayo si Ray, at binawi ang palad na ibinato niya. Si Ray ay lubusang na-disorient sa pamamagitan ng pagtulak at katok, slam dunk crash na ito. Kasabay nito ay naramdaman niya ang dugo sa kanyang bibig at ilong, ang mabahong amoy ng basura ay hamukay sa kanyang ilong, dahilan upang siya ay mag-urong sandali. Ang mabahong brat ay naglakas loob na tamaan ang ating Bro Ray, gusto niyang mamatay. Bugbugin siya hanggang mamatay. Maraming hoodlums ang hindi malinaw na nauunawaan ang sitwasyon ngunit nakita nila na ang kanilang boss ay natalo, umaasa sa kanilang mga numero, hindi nila inisip kung paano ito ginawa ni Justin, at tulad ng isang pulutong ng mga bubuyog, hindi nila iniwas ang kanilang mga kamao at binti sa kanya. Si Justin ay tinatamad na tumingin sa kanila ng higit pa, wala siyang pakialam kung paano sila sumuntok sa kanilang mga kamao o sinipa gamit ang kanilang mga binti, nahuli niya silang lahat ng kanyang mga kamay pagkatapos ay itinapon sila sa gilid ng kalsada. Naramdaman na lamang ng mga hudlum na ang kanilang mga kamay o binti ay pinipiga ng isang napakalaking puwersa, at ang kanilang mga katawan ay itinapon palayo sa kanilang kontrol, kaagad na sinundan ng malakas na pagkatok sa sahig ng semento, bago sila nagsimulang umiyak sa sakit. Nakita ng iba na si Justin ay ganap na hindi nasaktan, at sa wakas ay napagtanto na hindi sila magkatugma. Kahit si Ray na gumapang lang mula sa basurahan ay may malamig na pawis. Nakita niya ang mga kakayahan ng ilang mga retiradong espesyal na puwersa sa ilalim ng kanyang ama, bawat isa sa kanila ay mga trumpo card ng kanyang ama, at kapag nasa isang laban ay madali silang humawak ng kanilang sarili laban sa 10 tao. Ngunit kahit na ang mga taong iyon ay walang ganoong kalaking lakas, o ganoong katawa-tawa na bilis, sa isang iglap ay tinaboy ang 6 na lalaki ng walang kahirap-hirap na parang mga random na pusa at aso.
Dapat malaman na ang maliliit na hudlom na ito ay maaaring hindi natuto ng anumang martial arts, ngunit lumaki silang lumalaban sa lahat ng oras, paano sila maaaring matalo ng kahit sino. Tara na. Bagamat galit na galit si Ray na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kailangan niyang iligtas ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nang makita ang matahimik na ekspresyon sa mukha ni Justin, naramdaman ni Ray na parang may tinitingnan siyang nakakatakot na parang multo, at nagmamadaling inutusan ang kanyang mga tagasunod na tumakas. Nasaksihan ng matandang Lee at ng ilang mga nakikinig ang mga kasanayan ni Justin, at lahat ay malakas na nagsaya. Ang mga maliliit na hudlom na ito ay masyadong nasanay sa pagiging dominante, habang ang iba pang mga peddler ay takot sa kanila, kaya ang mga aksyon ni Justin ngayon ay natural na nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi rin ahas na lumapit kay Justin. Pagkatapos ng lahat, si Ray ay hindi nakakatakot, ngunit kung ang ama ni Ray, si Dante Chen ay dumating upang harapin si Justin, natatakot silang madamay. Ang matandang Lee ay walang katulad na nasa sabik, sabi ko, Munting Gibson, hindi ko inaasahan na napakahusay mo sa pakikipaglaban, natuto ka ba ng martial arts sa nakaraan? Yep, may natutunan ako. Si Justin ay hindi handang magpahayag ng higit pa, ang totoo, kung hindi dahil kay Ray na lumampas sa dagat, kinakaladkad palabas ang kanyang panloob na mga demonyo, hindi siya makakalaban sa palengke kahit na siya ay bugbugin hanggang mamatay. Gayunpaman, tulad ng sinabi niya kay Ray, nasa kanya ang kanyang prinsipyo, puot na pinakabanta. Marahil, ang ganitong uri ng eccentricity ay isang bagay na hinding-hindi niya mabubre, kahit gaano pa siya kababa sa buhay, dahil, taglay niya ang dignidad ng pagiging malakas. Nakita ng matandang Lee na si Justin ay hindi na gustong magsalita patungkol dito, at hindi na itinuloy pa, nang may pag-aalala ay nagtanong siya, Little Gibson, ngayon ay natalo mo na si Ray, ngunit kung tatawagan niya ang kanyang ama na si Dante, ano ang gagawin mo? Dapat mong malaman na si Dante Chen ay bahagi ng isa sa dalawang malalaking gang ng kanlurang rehiyon, ang West Union Society, at isa ring mahalagang figure sa kanila. Sa lugar na ito, walang nang-ahas na guluhin siya. West Union Society walang pakialam na tumawa si Justin, pagkatapos ay biglang sinabi kay Old Lee, may sigarilyo ka. Nang makita ang walang pakialam na ekspresyon ni Justin, walang magawang mag-alala si Old Lee, nang marinig si Justin na humiling ng sigarilyo, hindi niya maiwasang mapangiti habang sinabing, hindi ba't sinabi mong gusto mong tumigil sa paninigarilyo? Kalimutan mo na yan, hindi ako sumusuko, hindi ako sanay na hindi naninigarilyo pagkatapos bumubugbog ng tao. Napabuntong hininga si Justin sa kanyang puso, hindi niya inasahan na si Dante Chen ay bahagi ng West Union Society, orihinal na plano niyang panatilihin ang kanyang distansya mula sa ganitong uri ng mga tao, kaya naman ayaw niyang maging mas malapit kay Roslyn, ngunit hindi niya namalayan na nakatayo na siya sa frontline ng labanan. Naglabas si Old Lee ng isang pakete ng $1.50 na sigarilyong tatak ng orchid, at binigyan si Justin ng isang stick. Pinipili ng mga mahihirap na tao ang pinakamurang sigarilyo kapag sila ay naninigarilyo. Ang sigarilyong ito ay malakas, hindi masyadong sira para manigarilyo, diba? Ngunit huminga si Justin sa walang katulad na kasiyahan, habang nakangiting sinabi niya, tama, kailangan ng malakas. Ang mga kabataan ay dapat na mas kaunting manigarilyo, ito ay masama sa katawan. Nakangiti ang matandang Lee habang magiliw na nagpapayo. Bahagyang ngumiti si Justin pabalik, sa kanyang puso ay sinabi niya, kung ang paninigarilyo ay maaaring makapinsala sa aking katawan, sa lahat ng mga taon na ito ay nasayang ko ang aking oras sa pagsasanay ng martial arts. Nang matapos ang pahinga ng dalawa ay nagsimula na silang magtrabaho sa kanilang negosyo. Sinimulan ding initin ni Justin ang kanyang mga tuhog ng tupa, at inihaw ang mga hilaw, na may stick sa kanyang bibig, at kinuha ito bilang kanyang sariling almusal. Bagamat ang trabahong ito ay marumi, ngunit ang paggawa nito ay nakakaramdam ng kasiyahan, paminsan-minsan ay napapangiti pa siya sa iba pang mga nagal alako sa paligid. Hindi nagtagal, isang sasakyan ng pulis ang dumaan, 2 pulis at minsang pulis na nakasuot ng puting kamiseta ay lumabas mula rito, naglalakad patungo kay Justin na may seryosong ekspresyon. Malamig na tanong ng nangungunang pulis, ikaw ba si Justin? 6.
Nang dumating ang mga pulis, nagsisiksikan ang mga nakapaligid na tao, pabulong na pinag-uusapan kung magiging malas si Justin. Opo, ako ito. Iniangat ni Justin ang kanyang ulo sa pagkataranta, hindi niya maintindihan kung bakit hahanapin siya ng mga pulis, maaaring nakita siya ng mga awtoridad ng bansa. Hindi pwede yon, kung ganon, yung mga pinadalhan ay yung Secret Special Forces, tsaka bigla ang night raid, paano na lang 3 munting pulis? Ipinakita ng pulis ang kanyang badge, at sinabing may malamig na pagmamataas, ako si Kapitan Bartolo ng kagawaran ng pulisya ng West Region, may nagulat na isa kang sospek na bumugbog at pumatay ng mga kabataan, ngayon ay gusto ka naming dalhin sa himpilan ng pulisya upang tumulong kaagad sa investigasyon. Kaya ito ang nangyayari. Naunawaan ni Justin sa isang iglap, tila ito ang mapanlinlang na plano ng tumakas, si Ray. Ang kriminal na underworld ay talagang may pulis sa kanilang trabaho para sa kanila. Ang matandang Lee na nakatayo sa gilid ay nataranta, at nagmamadaling umakyat para ipaliwanag, mga kaibigan kong pulis, maling tao ang hinuhuli ninyo. Si Ray yun at ang ilang hudlom ay arbitraryong nangongolekta ng mga bayarin sa proteksyon, ang ginawa ni Justin kanina ay pagtatanggol sa sarili. Maling tao man ang hinuli natin o hindi, natural na mag-iimbestiga tayo ng malinaw. Ang nakita ko lang ay ang anak ni Boss Chen na binugbog hanggang sa puntong nasuka siya ng dugo, ngunit hindi ko nakikitang nasaktan ang lalaking ito sa anumang paraan. Natapos na magsalita si Bartolo, at hindi na inintindi si Old Lee, iwinagayway niya ang kanyang kamay para hayaan ang 2 pulis na lumapit para pigilan si Justin. Hindi napigilan ni Justin, pagkatapos maposes ang ginawa niya ay bumantong hininga ng kaunti, pagkatapos ay sinabi kay Old Lee, huwag kang mag-alala, wala akong ginawang kasalanan, hindi ito malaking bagay. Tulungan mo akong bantayan itong stall ng mountain skewers ko, kung hindi ako nakabalik, kapag madilim, tulungan mo akong itulak ito pauwi. Huwag magsalita ng basura, bilasan mo at kumilos. Matigas na sabi ni Bartolo. Gusto pa ring magsalita ng matandang Lee, ngunit alam din niya na wala siyang maitutulong, at mapait na buntong hininga lamang ang mapapanood na pinapanood si Justin na inaresto ng pulis at pumasok sa sasakyan ng pulis. Matapos dalhin ni Bartolo at gang si Justin, sa wakas ay nagsimulang magmura ng malakas ang mga resident peddlers, tungkol sa walang iba kundi ang pulis at underworld boss na, mga kontrabida na nagsasabuatan, o, ang gobyerno at mga kriminal ay isang pamilya, at iba pa. Gayunpaman, sa harap ng mga pulis ay hindi sila maglalakas loob na sabihin ang mga salitang ito. Matapos dalhin sa himpilan ng pulisya, agad na hinaila si Justin sa silid ng interogasyon. Sa napakahigpit na silid na ito, si Justin ay tumingin sa buong paligid ng may pag-uusisa. Sa totoo lang, maraming beses na siyang nakapunta sa mga istasyon ng pulisya noong nakaraan, ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na pumasok bilang isang kriminal. Pagkatapos tawagin ni Bartolo ang kanyang 2 matipunong pulis na sakop sa silid, malamig siyang tumawa at sinabing, tingnan mo ang iyong paglilibang na ekspresyon, mayroon ka pang bakanteng oras upang tumingin sa paligid ng silid na ito, kapag bumalik ako mamaya para tingnan ko kung nasa mood ka pa bang maging ganito. Sa sinabi nito, kasabay ng isang malakas na kalabog ay isinara niya ang pintong gawa sa bakal at lumakad paalis. Umupo si Justin nang hindi nag-aalala, kalmado siyang tumingin sa 2 pulis na umupo rin sa harapan niya, tinitigan siya ng matalim na tingin na parang nakatitig sa isang biktima. Isang pulis na may malaking bigot ang nagsimulang magtanong, pangalan. Justin. Kasarian. Lalaki, nakipagtulungan si Justin sa mga tanong, habang may suot ng ngiti. Edad. 24. Lugar ng kapanganakan. Stonegate. Pagkatapos ng sunod-sunod na simpleng ngunit nakakainis na mga tanong, si Justin tulad ng dati ay nanatiling kalmado at nakikinig habang matiyagang sumagot. Masaya niyang sinagot kahit na ang pinaka-retarded na mga tanong, sa hindi inaasahang pagkakataon ay ang 2 pulis ang nakaramdam ng inis. Ang utos na natanggap nila mula kay Bartolo ay upang humanap ng dahilan para harapin si Justin, sa pagiging kooperatiba nito, karapat-dapat siyang tawaging huwaran para sa lahat ng mga sospek. Paano nila hahanapin ang katwiran para pahirapan siya?
Sa wakas, may naisip ang ibang pulis na may maitim na balat, at nagtanong, ngayon ay binugbog mo ang 6 na kabataan sa palengke, mayroon bang ganoon? Ang nangyari ay hindi ko sila binugbog, ito ay sinusubukan nilang mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon mula sa akin, sila ay nangikil muna, mayroon akong mga karapatan sa pagtatanggol sa sarili. Sagot ni Justin. Hindi ko malinaw kung nangolekta sila ng mga bayarin sa proteksyon o hindi, ngunit gumawa ka muna ng hakbang, hindi ba? Malisyosong ngumiti ang pulis na may malaking bigot habang nagtatanong. Oo. Matapat na tumango si Justin, gayunpaman, naniniwala ako na ang kasalanan sa bagay na ito ay hindi nasa akin, sa pinakamasamang kaso maaari tayong magkaroon ng kaso. Nakikipag-away sa demanda, tindera ng tuhog ng karne ng tupa, bumulong ang maitim na pulis na may pang-aalipusta, naglabas siya ng isang form at itinuro ang linya ng lagda, isulat ang iyong pangalan doon, na nagpapahiwatig na inamin mo ang iyong mga krimen, at saka, bayaran ang nararapat na kabayaran ng mga biktima. Sinulyapan ito ni Justin, talagang isa itong pre-dawn plea of guilt form, iba't ibang uri ng mga kaso ang idinagdag, sapat na para maupo siya sa kulungan ng kalahating buhay. Ang ekspresyon ni Justin ay naging mapaglaro habang siya ay malamig na tumawa at sinabing, "Opisyal, ang bagay na ito, sa tingin ko ito ay hindi legal tama. Hindi man lang ako umamin, at bigla na lang marami pang kasong kriminal na iniharap." Mabangis na hinampas ng maitim na pulis ang mesa, "Kino-question mo ba ang aming integridad, sa pag-aakalang nagtanim kami ng maling ebidensya laban sa iyo? Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Nagsasabi lang ako ng totoo." Naunawaan ni Justin sa kanyang puso, ang dalawang ito ay determinado na gumawa ng krimen, hindi sinasadya, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng mga bakas ng lamig. Natural na alam ng dalawang pulis na hindi pipirmahan ni Justin ang dokumentong ito, sinumang normal na tao na marunong magbasa ay hindi kusang loob na papasok sa kulungan ng kalahating buhay. Isa lang ang dahilan para ilabas ang dokumentong ito, para galitin si Justin. Obviously, nagtagumpay sila. "Brat, ang ginagawa mo ay hindi nakikipaglungan sa aming investigasyon, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan?" Tumayo ang malaking bigot, at dahan-daang lumakad sa likod ni Justin, binasag ang kanyang mga kamao. Sinulyapan ni Justin ang kamera sa loob ng silid, naisip niya na para sa eksena sa silid na ito, tanging siya lamang ang nakikitang kontra sa pulis, habang ang kasunod nito ay ang mga bagay na hindi alam ng mga tao sa labas, kahit na ito ay kilala, sino ang padalos-dalos na magchichismas tungkol sa mga nangyari sa isang istasyon ng pulisya. Parang sa buong mundo, may ganitong uri ng pulis sa bawat lugar. Hindi ko alam kung anong kahihinatnan ang haharapin ko, ngunit kayong dalawa ay tiyak na haharap sa isang kahihinatnan na hindi mo inaasahan. Walang pag-iingat na ibinaling ni Justin ang kanyang ulo, ngumisi sa malaking bigot na pulis. "Nililigawan mo si kamatayan." Tila sa wakas ay sinabi ni Justin ang isang bagay na nakakasakit sa pulisya, ang malaking bigot na pulis ay mabangis na iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ang kwelyo ng shirt ni Justin, habang ang kabilang kamay ay nakaporma ng kamao, handang hamampas. Ngunit sakto sa sandaling ito, ang kamay ng malaking bigot ay humawak sa hangin, at nakita na hindi sinasadya, si Justin ay tumayo mula sa kanyang upuan, habang nakaunat ang kanyang kamay at humawak sa kwelyo ng malaking bigot. "Ito ba ang gusto mong gawin?" Ngumiti ng masama si Justin, at hinampas ang tiyan ng malaking bigot gamit ang isang kawit. Makikita na saglit ang pulikat ng malaking bigot sa katawan, kulubot at bumagsak sa lupa na kumikibot. Galit na tumayo ang madilim na mukha ng pulis, "Ang lakas ng loob mong salakayin ang pulis." Sa sinabi nito, hindi na siya nagpahalata habang inilabas niya ang isang Type 54 na baril mula sa kanyang baywang, at itinutok ito kay Justin. Ngunit binaliwala lang ni Justin ang baril na nakatutok sa kanya, sa isang mabilis na hakbang, lumipat siya sa likod ng pulis na may maitim na mukha, bahagyang tinapik ang braso ng pulis na madilim ang mukha, at parang nakuryente ang brasong iyon, marahas itong nanginag, at ang Type 54 na baril ay agad na nahulog sa lupa. Ang pulis na may maitim na mukha ay hindi nakapag-react bago nakaramdam ng pamamanhid sa likod ng kanyang leeg, at nawala ng malay.
Kinuha ni Justin ang iligal na dokumento sa mesa, gumawa ng kakaibang ngiti habang sinabi niya, ang ganitong uri ng panlilinlang ay isang bagay na madalas ninyong ginagamit, di ba? Iniisip ko kung ano ang mangyayari kung ito ay ibunyag. 7. Nang marinig na plano ni Justin na ibunyag ang mga ebidensyang ibinigay sa kanila, ang malaking bigot na pulis na may malay pa ay bumuhos sa malamig na pawis. Ikaw, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino ang nasaktan mo? Anak yan ni Boss Chen. Mapapawi ng mga tauhan ni Boss Chen ang huling 18 henerasyon ng iyong ninuno. Umaatungal ang malaking bigot, ngunit ang matinding sakit ng kanyang tiyan ay hindi na niya magawang bumangon. Agad na nanlamig ang mukha ni Justin, Boss Chen na naman. Ang mga taong katulad mo ay talagang mga kabigwang bigo, ang bawat isa sa inyo ay hindi alam, ako ang iyong ama ay pinakaayaw na pinagbantaan. Sa sinabi nito, lumipat siya sa harap ng malaking bigot at sinipa siya, ang malaking bigot ay direktang nawala ng malay dahil sa sipa na ito. Bam! Biglang itinulak ang metal na pinto ng interrogation room, at isang anino ang pumasok sa bilis ng kidlat. Tumigil ka! Isang malinaw ngunit mahigpit na boses ang pumasok sa kanyang mga tainga, lumingon si Justin na nagtataka, nang makita ang taong pumasok, isang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Ito ay isang magiting na dilag, isang babaeng pulis na hanggang balikat ang buhok, na may malinaw na mga mata tulad ng tubig sa taglagas, matangos na ilong, at kaakit-akit na mga labi na may mapusyaw na pink na kolorete. Sa unang tingin, ang mukha na ito ay parang isang Korean celebrity na sumailalim sa isang perpektong plastic surgery, ngunit kung titingnang mabuti, isang kabayanihan na hangin ang maramdamang naglalabas mula sa kanyang mga buto. Siya ay maraming beses na mas maganda kaysa sa mga tinatawag na mga kilalang tao, at 100% ay maaaring ituring na isang magandang bulaklak ng pulisya. Ngunit kaagad na sumunod, nakita ni Justin na sa balikat ng babaeng pulis ay nakakagulat na may second clover na hugis na mga badge, ito ang marka ng isang grade 2 police inspector. Sa isang iglap na unawaan ni Justin, ang bata at magandang babaeng pulis na ito na mukhang bida sa pelikula, ay talagang ang hepe ng West Region Police Department, isang tunay na tauhan ng bansang huwaksiya na may kapangyarihan. Sa sandaling iyon, napakasama ng mood ni Karina, katatapos lang ng isang pulong para sa kamakailang kaso ng pagnanakaw sa bangko na nagpasakit sa kanya ng ulo nang bigla siyang makatanggap ng ulat na sa kanyang silid ng interogasyon, mayroong isang sospek na bumugbog sa pulis, tiyak na minamaliit nito ang kanyang awtoridad. Ikaw. Ilagay ang iyong mga kamay sa likod ng iyong ulo, at tumayo sa dingding. Itinuro ni Karina si Justin, mahigpit na sumisigaw. Pinalaki siya ni Justin, sa kanyang puso ay naantig siya kung gaano kahusay ang mga uniforme, hindi nakakagulat na maraming mga tao na kasama niya noon ang nagsuot ng iba't ibang uniforme sa kanilang mga kapareha bago gawin ang gawain. Nang marinig ang utos ng babaeng bureau chief sa sandaling iyon, nang hindi sumunod o tumatanggi ay ngumiti siya, maganda at mahusay na hepe ng koanihan, sa tingin ko ay mas mabuti kung titingnan mo muna ang bagay na ito. Sabi nito, inihagis niya ang dokumento sa kanyang mga kamay sa babaeng pulis. Si Karina Collins ay hindi isang pabigla-bigla na tao, kung hindi siya makakaakyat sa trono na siyang hepe ng koanihan ng kagawaran ng pulisya ng West Region, gaano man kalakas ang kanyang background ay hindi ito magiging sapat. Kaya, nang makita niya ang cool at collectible na ekspresyon ni Justin, naramdaman niyang hindi tulad ng kung ano ang hitsura nila, naguguluhan niyang kinuha ang dokumento, at sinulyapan ito ng ilang beses. Unti-unti, sa malambot, maganda at kabayanihang mukha ni Karina, lumitaw ang isang layer ng hamog na nagyelo, at mabangis niyang sinulyapan ang malaking bigot at maitim na balat ng mga pulis sa lupa. Sa malamig na boses ay sinabi niya kay Justin, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, Ginoo? Ang apelyido ay Gibson, ang pangalan ay Justin. Ako si Karina Collins, hepe ng kagawaran ng pulisya ng West Region, nais kong humingi ng tawad sa mga pagkakamali ng aking mga nasasakupan. Ngunit binugbog mo ang mga tauhan ng pagpapatupad ng batas, kaya dapat kang makulong, mayroon kang karapatang manatiling tahimik, at mayroon ding karapatang magkaroon ng abogado na magsalita para sa iyo, sa ilalim ng mga pangyayari na walang nagbabayad ng piyansa para sa iyo, 48 oras ang dapat lumipas bago ka makalaya.
Natapos magsalita si Karina, at hindi na hinintay na magsalita si Justin, agad niyang inutusan ang ilang pulis na buhatin ang dalawang walang malay na lalaki palabas. Pagkatapos, sa isang komplikadong ekspresyon ay sinulyapan niya si Justin, at isinara ang metal na pinto. Pinanood ni Justin ang grupo ng mga tao na nagsisilabasan na natulala, talagang natigil pa rin siya rito. Hindi niya napigil ang tumawa ng mapait, humiling ng abogado, humiling ng piyansa, wala man lang cellphone, sino ang hihilingin niya. Tila kailangan niyang manatili sa maliit na silid na ito ng buong 48 oras. Sa labas ng silid, tumingin si Karina kay Bartolo na lumapit na puno ng malamig na pawis ang ulo, nakasimangot at sinabing, Captain Ray, ang mga bagay na ginawa mo ngayon, ay report ko sa end-of-month evaluation, mas mabuting magdasal ka para sa magandang kapalaran. Sa sinabi nito, iniwan si Bartolo na nanginginig ang mga paa, bumalik siya sa kanyang opisina. Pagbalik sa kanyang opisina, hindi huminto si Karina para magpahinga. Bagamat hindi pa maraming taon mula nang siya ay sumali sa pulisya, ang kanyang matalas na pandama ay nakatulong sa kanya na matuklasan ang maraming malalaking kaso. Sa pagkakataong ito ay may naramdaman siyang kakaiba. Mula sa binata na nagngangalang Justin, talagang nakaramdam siya ng mahiwagang pressure. Walang alinlangang ngumiti ang lalaking iyon nang hindi nakakapinsala, ano lang ang kinatatakutan niya. Nagmamalaki si Karina, nagustuhan niya ang pakiramdam na nasa kanya ang lahat, kaya agad niyang dinala ang impormasyon sa kanyang mga kamay, at naghanap ng mga file tungkol kay Justin. Napakabilis, ang profile ni Justin ay natagpuan ni Karina, at ang impormasyon tungkol kay Justin ay hindi inaasahan ni Karina ay tumingin lamang ng ilang beses bago niya napagtanto, napakaraming kakaiba sa profile na ito. 5 taong gulang, lumayo sa mga magulang, dinala sa ibang bansa ng mga trafficker ng bata, inampon ng isang mabait na mag-asawa, 23 taong gulang, nagtapos sa Harvard University's Market and Management Studies na may master's degree, at bumalik sa parehong taon. Sa dulo ng katawa-tawang simpleng profile na ito, talagang mayroong larawan ni Justin at ng babaeng punong guro ng Harvard University, si Drew Foster sa paaralan, na may signature na pulang kulay na campus ng Harvard, at ang kapansin-pansing university crest. Sa larawan, si Justin ay may isang matalinong hangin na nagbabahagi ng isang napakatalino ng ngiti kay Foster. Siyempre, ang database ng Departamento ng Pulisya ay walang mga Photoshop na larawan, ngunit naramdaman pa rin ni Karina na siya ay niloloko. The hell with that fucking Harvard University's master degree. Kung Harvard University talaga siya, bakit siya magtitinda ng tuhog ng tupa sa palengke? Isa pa, ang pagiging ampon ng isang mabait na mag-asawa, ano ang nangyari pagkatapos na ampunin? There was more than 10 years in between, paano siya direkta tumalon sa graduation from college? Gayunpaman, napakabilis, si Karina ay huminahon, ang database ng impormasyon ng pulisya ay natural na hindi maaaring basta-basta baguhin ng sinuman, ang profile ng bawat tao ay ipinasok ng mga awtoridad, dahil ang profile na ito ni Justin na may napakaraming butas na nakakatuwa na ito ay maaaring umiral, kung gayon ito ay dapat na may mga dahilan. Ngunit, bakit ilalagay ng mas matataas na antas ng Departamento ng Pulisya ang profile na ito? Mabilis na naisip ni Karina ang dalawang posibilidad. Una, ang pagkakakilanlan ni Justin ay napaka-espesyal, at maaaring mori bilang isang lihim na tauhan sa antas ng bansa, halimbawa ang lihim na serbisyo ng Security Bureau. Pangalawa, ang pagkakakilanlan ni Justin ay muling naging napaka-espesyal, gayunpaman, ito ay nauuri bilang isang espesyal na tao na ayaw ng bansa na malaman ng mga tao ang tungkol sa. Mabilis na inalis ni Karina ang unang posibilidad, kung siya ay nasa lihim na serbisyo ng Security Bureau, kung gayon ang impormasyon ay dapat na detalyado hanggang sa puntong hindi maihahambing na maislan, sa ganoong paraan ay hindi ito maghahinala. Sa makatuwid, si Justin ay maaari lamang maiuri bilang isang espesyal na tao, sa lawak na ang mga mas matataas na antas ay hindi handang ibunyag, ngunit hindi payag na espesyal na pagtakpan, iiwan lamang ito bilang isang walang laman na shell para ipakita. Ito ang hindi masasagot na katotohanan, si Karina ay hindi lamang isang pulis, siya ay isang kagandahan, ngunit higit sa lahat, siya ay isang babaeng may pusong puno ng kuryosidad.
Sa isang taong may ganitong uri ng pagkakakilanlan, si Karina ay natural na naaakit, sa loob lamang ng isang segundo, sa loob ng puso ni Karina, si Justin ay naging isang kilalang bandido, isang internationally wanted na kriminal, ang drug lord ng Golden Triangle, isang baliw na siyentipiko at ilang iba pang pagkakakilanlan. Ang isang bagay na maaaring makumpirma ay, interesado si Bureau Chief Collins kay Justin. Habang pinag-iisipan ni Karina kung paano imbestigahan ang background ng kaina-hinalang taong ito, kumatok ang pinto. Pumasok ka. Isang batang pulis na may patas at maaliwalas na mukha ang nagsuot ng nakakunot noong ngiti sa kanyang pagpasok. Sa puso ng mga pulis, ang kanilang bureau chief ay hindi lamang isang sobrang ganda, siya ay higit pa sa isang uri ng karakter ng extinguishing priestess, na may mahinang boses na iniulat niya, Bureau Chief, Majesty Law Firm's lawyer Sawyer gustong piyansahan ang suspect na pinangalanang Justin. 8. Naguguluhan na lumabas si Justin sa istasyon ng pulisya, wala siyang ideya kung bakit piyansahan siya ng abogadong ito na isang estranghero, bukod pa sa ugali ng pulis, masasabi niyang may malalim na background ang abogadong ito. Sa pasukan ng police station, si Abogado Sawyer na may ulo na puno ng kulay abo na buhok ay nagsuot ng gold-framed spectacles, nakipagkamay kay Karina na mukhang marangal. Maraming salamat sa Bureau Chief Collins para sa pakikipagtulungan. Bihirang makakita ng isang taong kasing bata ng Bureau Chief Collins na kumukuha ng ganoong posisyon sa West Regions Police Department. Sigurado, ang isang mahusay na tao ay may mahusay na kagandahang loob. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Karina ay nakalaan at matahimik, na may malamig na pormal na ngiti na nakadikit sa kanyang magandang mukha. Si Abogado Sawyer ay isang senior sa eksena ng mga abogado ni Stonegate. Kami ng mga nakababatang henerasyon ay kailangang tretuhin ka ng may kaukulang paggalang bilang isang bagay. Bagamat sinabi niya ang mga salitang ito kay Lawyer Sawyer, ang tingin ni Karina ay hindi sinasadyang lumingon kay Justin na tamad na nag-uunat. Hindi akalain ni Karina, ang biglaang pagbisita ni Abogado Sawyer ay para piyansahan si Justin. Bagamat hindi ibinunyag ni Lawyer Sawyer kung sino ang kanyang employer sa background, ang isang taong nakapag-request sa matandang veteranong abogadong ito ay tiyak na isang taong may katanyagan at katalinuhan sa Stonegate City. Ang isang taong tulad niyan ay talagang sumugod sa nagbebenta ng mutton skewer sa merkado na si Justin. Parang nasa punto ang hula niya, hindi ordinaryo ang background ni Justin. Matapos makalabas sa courtyard ng istasyon ng pulis, mahinhin na ngumiti si Justin kay Lawyer Sawyer at sinabing, "Ito, salamat Abogado Sawyer sa pagtulong, kung hindi, kailangan kong gumugol ng 2 araw sa silid ng interogasyon na iyon." Wala kang ideya, nangako ako sa isang kaibigan na maging bisita nila ngayong gabi, ang sakit sa ulo. Habang pinapanood ang awkward na ngiti ni Justin, si Lawyer Sawyer ay sa halip ay curious sa kanyang puso. Dati ay wala pa rin siyang ideya kung bakit gusto ng taong iyon na ay piyansan niya ang binata, ngunit sa pagkikita niya ngayon, napansin niya na ang lalaking ito ay talagang may kakaibang punto. Pasimpleng pagwawalang bahala at kalmado habang naglalakad palabas ng police station, ang nakakaaliw na kalmado pagkaalis dito, kasama ang mood at init ng ulo para magbiro, ang binatang ito ay tiyak na nagtataglay ng kakaibang tindig. Inalis ang paghamak na hawak niya sa kanyang puso, tumawa si Abogado Sawyer at sinabing, "Hindi na kailangang magpasalamat sa akin si Mr. Gibson, pinagkatiwalaan lang ako ng isang tao na gumawa ng isang bagay at ginawa ang gagawin ng isang matapat na tao, kung nais mong pasalamatan ang isang tao, ang taong iyon ay nasa harap mismo." Sinundan ng kanyang tingin kung saan itinuro si Lawyer Sawyer, biglang napansin ni Justin ang isang pulang limousine na huminto sa car park sa gilid ng kalsada. Sinulyapan ito ni Justin, at agad na naging interesado. Sa katunayan, ang kotseng iyon ay isang kotse na bihirang makita sa bansa, isang Bentley Arnage. Ang ganitong uri ng British na kotse ay kumakatawan sa isang matikas at maharlikang ugali. Ang pinakamababang presyo sa pagbebenta nito sa bansang Zenica ay umabot ng higit sa 4 na milyon. Para makapagmaneho ng kotseng ganyan, tiyak na ang halaga ng taong iyon ay hindi bababa sa ilang daang milyon. Pagkatapos magpaalam kay Abogado Sawyer, dahan-daang naglakad si Justin sa gilid ng Bentley, pagkatapos ay tumingin sa driver's seat, at nahirapang umiwas ang tingin nito, bahagyang nakangiting sinabi niya, "Ikaw."
O ang purong itim na leather na upuan, nakaupo ang isang magandang batang babae sa lungsod na may malinaw na mukha, nakasuot siya ng isang purong puting cotton na damit, at may ulo na puno ng magandang itim na buhok na walang hibla na wala sa lugar, sa maganda at pinong mukha ay isang malaking naka-frame na salaming pang-araw, na sumasakop sa kalahati ng magandang mukha na iyon. Malaki ang kaibahan ng salaming pang-araw sa kulay ng kanyang balat, na nagpapakita ng kanyang pagmamalaki at panlalamig, at kasabay nito ang kanyang kagandahan na maaaring magpakilig sa puso. Bumaba ang bintana ng kotse, at hindi man lang tumingin ang dilag kay Justin, walang ganan niyang sinabi, "Sumakay ka." Si Justin ay hindi rin masyadong magalang, tumawa siya ng bahagya pagkatapos ay pumasok at malayang nagpalipat-lipat sa kanyang puwitan, inayos ang taas ng upuan at inilipat ito pabalik, na may matalik na ekspresyon na parang nakilala niya ang isang matandang kaibigan. "Kaninang umaga ay umalis ka ng ganoon lang, na curious ako kung magkikita pa ba ako, hindi ko inaasahan na pupunta ka sa istasyon ng pulisya upang tulungan akong magbayad ng piyansa bilang Faith." Ang magandang babaeng ito ay ang estranghero na kagagaling lang kay Justin. Nakita ni Justin ang kanyang nagyelo na mukha, sa kanyang isipan ay naalala ang madamdaming gabing pinagsaluhan nilang dalawa. Para siyang ibang tao, at hindi niya maiwasang makaramdam ng mood para magbiro. Walang mag-iisip na pipika kung tatahimik ka. Nang hindi nagsasalita ng walang kaparerekan kay Justin, ang babae ay tumapak sa accelerator, at ang kotse ay mabilis na umalis sa istasyon ng pulisya. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, huminto sila sa isang coffee shop malapit sa pampublikong plaza ng kanlurang rehiyon. Paglampas sa napakalaking fountain, sinundan ni Justin ang tahimik na ginang sa coffee shop, tila, isang maliit na pribadong silid ang nabook na, kasunod ng waiter, iginiya ang dalawa sa isang sulok ng liblib na second story. Maraming malalaking halaman ang nakalagay sa paligid, na nagbibigay sa lugar ng magandang tahimik at liblib na pakiramdam. "Miss Lysander, Mister, ano ang gusto ninyong inumin?" Nakangiting tanong ng magalang na lalaking waiter. Tila siya ay isang regular na customer, na nagtanggal ng kanyang salaming pang-araw, na nagpapakita ng mukha na maaaring humantong sa pag-agos ng karamihan ng dugo ng mga lalaki. Ang babaeng may apelyidong Lysander ay walang pakialam na sinabi, "Asul na bundok, magdagdag ng gatas, walang asukal." Binaliktad ni Justin ang menu, napakunot ang kanyang mga kilay sa pag-iisip, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, "Ito. Hayaan mo akong uminom ng isang tasa ng chrysanthemum tea, hindi masyadong mainit, hindi ko kailangan ang pinakamahusay, bigyan mo ako ng pinakamurang." Ang nakangiting mukha ng lalaking waiter ay naging matigas, awkwardly na sumagot, "Mister, coffee shop po kami, wala po kaming tea, tsaka chrysanthemum tea. Kung gayon gusto ko ng isang tasa ng tubig, kailangan bang bayaran ang tubig?" Inis na tanong ni Justin. Mayroon kaming tubig, gayunpaman, mister, tubig lang ba talaga ang gusto mo?" Ang lalaking waiter ay tumingin kay Justin na may kakaibang ekspresyon, na para bang hindi niya maintindihan, ang isang taong kaibigan at pumasok kasama ng diyosa na ito, ay isang panauhin na umorder ng tubig. Ang babae na patuloy na nakatingin sa labas ng bintana ng malamig at nakahiwalay ay sumulyap kay Justin, at sinabi sa lalaking waiter, "Bigyan mo siya ng isang tasa ng Naples, American style." "Okay Miss Lysander." Tulad ng nakatanggap siya ng amnestia, ang lalaking waiter ay mabilis na umatras. Ngunit si Justin ay may malungkot na mukha, sabi ko. "Miss Lysander ang apelyido mo." "Miss Lysander, wala akong pera para sa Naples na iyon o sa isang bagay na inorder mo, ilang daang dolyar para sa tasang iyon, kailangan kong magbenta ng ilang libong stick ng tuhog ng karne ng tupa. I treat kita." Habang magkasalubong ang mga kilay, naiinip na sabi ng ginang. "Hindi ito isang bagay kung tretuhin mo ako o hindi, ito ay tungkol sa aking kita na hindi ako pinahihintulutan na uminom ng ganitong klase ng kape. Isa pa, bilang isang lalaking marunong magbasa at may 4 na malusog na paa, paano ako magnanasa ng kape ng isang babaeng katulad mo? Dapat alam mo, kahit mahirap ako, matuwid pa rin akong tao, at hindi hudlom na manloloko. Kung gusto kong uminom ng kape, kailangan kong ako ang magbabayad, pero ang totoo, hindi talaga ako mahilig uminom ng kape. It's my treat, hindi ang pagnanasa mo."
Sabi ng ginang habang bahagyang nadudurog na paatras na siya para magtimpla ng isang tasa ng kape pero kailangan pa niyang harapin ang mga kalokohang iyon. Ngunit si Justine ay may mukha ng solemnidad, habang seryosong nagsasalita, Miss Lysander, tulad ng sinasabi ng mga sinaunang panahon, ang isang Ginoo ay hindi kumakain ng libreng pagkain, ang ginagawa mo ay kawanggawa sa akin, kung minamaliit mo ang aking kinikita at minamaliit ang aking katayuan sa lipunan ay ayos lang, tama, ako ay isang tindera ng tuhog ng tupa. Ngunit hindi mo maaaring insultuhan ang aking integridad, at tear ako ng aking pagpapahalaga sa sarili. Tama na. Ang dakilang dilag na si Lysander ay biglang humampas sa mesa at tumayo, ang kanyang matambok na dibdib ay paulit-ulit na umaalon, may katapusan ka na ba? Wala akong libreng oras para magsalita ng drivel sa kalokohan mo. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang iyon, si Justine na patuloy na nagdadaldal ay huminto, na parang ibang tao, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagmamalaki habang siya ay ngumiti, Miss Lysander, ito ang dapat na paraan, napakabata mo pa, maging mas mayaman sa emosyon, huwag magpanatili ng nakakulong na mukha. Nakikita ko ang iyong galit na ekspresyon na mas maganda kaysa sa iyong malamig na ekspresyon. Ikaw. Ganap na wala ang ugali ng isang matalino at banal na babae, ang dakilang kagandahan na si Lysander ay naupo muli sa kanyang upuan, isang pares ng bubbly na kumikinang na mga mata ang nakatitig kay Justine, wala akong libreng oras para makipag-usap sa iyo ng ganoong kalokohan, sa ngayon, mayroon akong pag-uusapan sa iyo. Abangan po ang kasunod mga master.